Kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinagkukulang sa araw-araw, Panginoon. Madalas pa nga po, Panginoon, sobra pa po yung binibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya wala kaming reason para po hindi ka sambahin, Panginoon. Walang reason para hindi kami magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa abilidad, Panginoon, sa hanap buhay na meron po ang bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na yung mga ikapo na to, Panginoon, ay magsilbi pong pagpapala sa mga gawain mo dito po sa lupa, Panginoon. And Lord, maging sa mensahe mo po sa umagang ito, ang nais po namin na mataas yung pangalan mo, Panginoon, at ikaw yung tunay na mabigyan ng kapurihan sa lahat, Panginoon. Lord, itinataas po namin sa inyo yung aming mga puso, Panginoon, that you open our hearts, open our spiritual eyes, Panginoon, to receive the blessing, Panginoon, sa banal mo pong salita sa umagang ito. And Lord, whatever po na dala-dala po namin na hindi po nakakalugod this morning sa harapan mo, we rebuke them sa pangalan ni Jesus. At ikaw, Lord, yung magbigay sa amin ng kagalakan, ng kapayapaan as we receive your word this morning. Maraming salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng amen. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Medyo low yung energy natin, no? This morning. Pero, salamat sa Panginoon na nandito po tayo ngayong umaga. Magkakasama na makikinig po at mapagpapala po ng kanyang salita. Sige po, dako po tayo sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Last Sunday po, pinag-usapan natin yung tungkol sa bunga ng banal na spirito, kung matatandaan po natin. No, inisa-isa po sa atin yung mga katangian na dapat pinoposes o dapat taglay ng isang tunay na Kristiyano. Ang bunga po ng Espiritu ay isa sa mga resulta ng ating pong personal na paglago sa ating pong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At sa buong week po, marahil na-exercise natin yung mga bungang ito. No, at nakita po natin yung mga sarili natin na meron na pala ako nito, na meron na pala akong pagtsatsaga, na meron na pala akong kapayapaan. Or mapapansin din natin po na kulang pa pala tayo sa development po, no, sa ilang o ibang katangian po na nabanggit po sa bunga ng Espiritu. Alam niyo po, magandang bagay na mabigyan po natin yung ating mga sarili ng oras at pagkakataon po na makita kung saan bang area tayo dapat lumago, lalo na po sa ating pananampalataya. Sabi po, ang paglago o yung growth po na tinatawag natin ay sign po na ang isang tao ay may buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo kung buhay o may buhay. Napakatahimik po natin. Meron naman po, humihinga naman. No? Sabi, ang growth po ay sign po na ang isang tao ay may buhay. No, ibig sabihin po, ang isang normal na tao, as he or she ages, dapat may development na nangyayari sa kanya. Ganon din po sa isang Kristiyano, sa aspetong spiritual naman po. No, pero isang malungkot na katotohanan sa mga Kristiyano ngayon, marami po yung nananatiling sanggol. Ulitin ko, marami pong mga Kristiyano ngayon yung nananatiling sanggol. Sanggol po sa kanilang pananampalataya. No, ito po yung mga taong matagal nang tumanggap sa Panginoon, pero hindi po nakikitaan ng paglago. Ihinahalin tulad daw po yung mga Kristiyanong ito sa isang buto na itinanim. Pero hindi po nabigyan ng sapat na tubig, hindi siya nasinaga ng araw, at hindi po siya naalagaan. Ngayong umaga po, pag-usapan natin kung ano po bang ibig sabihin ng personal na paglago sa pananampalataya. Bakit po ito mahalaga at paano po natin yon masasagawa araw-araw? Tanungin mo yung katabi mo kung handa na siya. Ang hina naman. Yung isang katabi mo rin, sabihin mo, handa ka na ba? Sige po, muna tayong, may nakikita ko nagbe-beautiful eyes na eh. No, gising po muna tayo. Huwag po nating sayangin o huwag po nating erase yung biyaya po ng Panginoon this morning.
Sabi po, ang personal na paglago sa pananampalataya ay ang proseso po ng pagiging mas katulad ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ito instant o hindi po ito biglaan na mangyayari sa buhay natin. Nabagkos ito po ay yung araw-araw na pag-unlad natin sa kaunawaan ng salita ng Diyos. Tungkol din po ito sa araw-araw nating pagtitiwala at pagsunod po sa kalooban ng Panginoon. No, katulad po ng isang bata na lumalago physically at ng isa pong estudyante na nag-grow academically, tayo pong mga Kristiyano are expected to grow spiritually at magkaroon po ng spiritual nourishment. Tanong po, lahat po ba ng nasa kwarto na to ay Kristiyano? Hina. Parang isa lang yung nag-amen. Lahat po ba ng nasa kwarto na to ay Kristiyano? Mahalaga po na malaman natin na malinaw sa ating sarili na tayo po ay tagusunod ng Panginoon. Sabi po, kung ikaw ay Kristiyano, then you are expected to grow. God is expecting you to grow spiritually. No, ikaw at ako po ay inaasahan ng Diyos na lumago po sa pagkakakilala sa Kanya. Na lumago po tayo na matatag sa ating pananampalataya. Higit po sa lahat sa ating pong paglakad sa Panginoon. Mahalaga pong malaman natin na ang spiritual stagnation o yung hindi po paglago ay hindi po part o hindi po bahagi ng plano sa atin ng Diyos. Ayaw po ng Lord ng Diyos na manatili po tayo kung nasaan tayo. Desire ng Diyos na tayo po ay lumago. God desires to see us grow maturely. Kung tayo po ay hindi lumalago at hindi po sa atin nakikita yung bunga ng Espiritu, then there's something wrong po sa atin pong paglakad sa Panginoon. Christians are commanded to grow in faith. Sa English grammar po, pag sinabing command, dapat yung tao pong sinabihan nito ay may response. Na dapat may gagawin siya doon sa inutos sa kanya. Hindi po sapat na papakinggan niya lang yung inutos sa kanya. Dapat mayroong action siyang ginagawa. Katulad din po sa atin, no, doon po sa binasa natin na Christians are commanded to grow in faith. Ang subject po sa sentence na yan ay tayo pong mga Kristiyano o yung mga mananampalataya ni Kristo. Tayo po ay inuutusan na lumago sa ating pananampalataya. Ibig sabihin po, hindi ito optional. Sabihin mo, hindi optional. Kaya bilang mga tagasunod po ni Kristo, hindi po sapat na maniwala lang tayo. Dapat po may nakikitang pag-unlad sa buhay spiritual natin. Dapat may pag-unlad po tayo sa kaalaman po natin sa salita ng Diyos. Sa Biblia, sa kabanalan po na ino-offer sa atin ng Panginoon. At dapat po ini-aim natin na laging maging pleasing sa Lord yung paraan po ng ating pamumuhay. Christian life is one of growth, na beginning with birth and continuing to maturity. Ang buhay Kristiyano po ay isang paglalakbay ng paglago. Nagsimula po ito nung tayo po ay muling ipinanganak, o nung tayo po ay bago pa lang sa pananampalataya. At nagpapatuloy po ito hanggang sa maabot po natin yung tinatawag na maturity level, o yung spiritual na pagkamulat natin. Sabi po sa Juan chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Na malinaw naman po sa atin na hindi physical na kapanganakan yung tinutukoy dito ng Panginoong Jesus, kundi po spiritual na kapanganakan. Ito po yung isang bagong buhay na nagmumula po sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Na ibig sabihin po, kailangan ng isang tao ay mabago ang isip at puso.
no natanggapin si Kristo bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas at magkaroon po ng tunay na relasyon sa Diyos. Sa madaling salita po, tayo po ay nangangailangan ng pagbabago spiritually. Malalaman po natin yan kung meron na po tayong mga transformation o mga changes po na nangyayari sa atin. Na dahil kung wala po yung bagay na yon sa atin, sinasabi po sa verse na binasa natin na hindi natin makikita ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin po, hindi natin mararanasan yung buhay na kasama si Kristo. At hindi po tayo makakapamuhay sa ilalim po ng pamumuno ng Diyos. Tandaan po natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang dahil member tayo o kasapi tayo ng isang simbahan o ng isang iglesia o dahil nakagawa po tayo ng mabuti Kristiyano na tayo. Hindi po ganoon. Ang pagiging Kristiyano po ay yung pagkakaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. At ito po ay isang paglalakbay, katulad po ng sinabi ko, paglalakbay po ng pananampalataya at paglago po natin sa Panginoon. Christians are expected to strive for perfection. Sa Tagalog po, ang mga Kristiyano ay inaasahan ng Diyos na magpatuloy sa paglago tungo po sa kanyang kaganapan o pagiging ganap. In a biblical context po, ang pagiging ganap ay hindi po nangangahulugan na pagiging perfecto o perfect ka na. As in, wala kang pagkakamali na nagagawa sa buhay mo. Ibig sabihin lang po nito, dapat patuloy yung paglago natin sa kabanalan. Na araw-araw nagsisikap tayong maging katulad at kalarawan po ng Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Hebreo 6:1, kaya iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. At sa 2 Peter po 3:18, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo at sa pagkakilala sa Kanya. Na bilang pagpapakita po ng pagsunod natin sa Panginoon, dapat tayo po ay hindi na nananatili sa mababaw na katuruan at kaalaman. Na dapat po lumalalim na sa atin yung ating pananampalataya. Na sa araw-araw po dapat nagsusumikap tayo na magkaroon ng pagbabago sa ating pong pananalita, sa ating pong pag-iisip at sa ating pong mga gawa. Again, God is commanding us to be spiritually matured. Hindi po ito nangangahulugan na dapat wala tayong kapintasan o pagkakamali na nagagawa, kundi dapat tayo po at ang ating pananampalataya kay Kristo ay maging buo at ganap sa harapan po ng ating Panginoon. Sabi po sa nabasa ko, ang buhay Kristiyano po ay hindi nagtatapos kapag ang isang tao po ay nakatanggap na ng kaligtasan mula sa Panginoon. Bagkus yung kaligtasan po o yung pagtanggap po ng kaligtasan natin ay simula lang po ng lahat. Na as we grow spiritually, we are also to reflect the character of Christ. Habang lumalago po tayo, dapat nakikita sa atin yung iba't ibang katangian ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan po nito, makikita natin in the long run na very essential po yung bagay na ito para po tayo ay magkaroon ng isang fruitful at meaningful at matagumpay po na pamumuhay. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang pagkakaroon po ng pag-unlad sa ating spiritual na buhay ay hindi po instant, na hindi po overnight. May mga kailangan po tayong gawin o i-exercise po. Kailangan tayong mga gawin na bagay at i-exercise if we really desire to grow in the Lord. Ang tanong po, gusto po ba talaga natin lumago sa Panginoon? Sabi po dito, una po na dapat natin gawin is to seek spiritual food.
Ito po yung pagpapursue natin actively na magkaroon tayo ng spiritual nourishment. Similar po ito sa kung paano tayo naghahanap ng sustenance para po sa ating mga physical bodies. Kung paano yung physical na katawan natin ay critically dependent doon po sa tinatawag nating proper and well-balanced diet. Ganon din po sa ating spiritual na buhay. It is also in critical need of proper spiritual food. Let us also remember na kapag ang isang tao po ay parating nagsisik o naghahanap ng pagkain spiritual, sabi, this person has deep hunger and thirst for God's presence and righteousness. Sa Matthew 4:4, sabi po, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung tayo po ay tunay na nagde-desire na lumago sa ating pananampalataya, let us acknowledge yung need po natin sa bagay na ito. Alam niyo po, yung seeking of spiritual food ay hindi lang po basta paraan. Hindi lang po siya basta isa sa mga paraan na sinasabi po sa atin. Ito rin po isang panawagan sa atin ng Diyos na maging masikap tayo, na mag-take part tayo sa pag-build o sa pagbuo po at pagpapalakas ng ating buhay spiritual. Nung hindi lang po tayo nag-aabang, dapat naghahanap din tayo. Sabi nga ni Kuya Hener ng prayer meeting, na dapat hindi ka lang nag-aabang, dapat naghahanap ka rin. No? Kung desire natin talagang lumago, let us seek God. Ang pagsisikap po na mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ay yung tunay pong pagkain na nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Sa atin po, para po lumago yung ating buhay pananampalataya. Una po, 6, spiritual food. Pangalawa, sabi po dito, tayo po ay mag-spend time in prayer. Hindi po natapos sa prayer. Sabi dyan, daily. Pag sinabing daily, araw-araw. Tayo po ay maglaan ng oras sa pananalangin, araw-araw. A strong prayer life builds intimacy with God. Ang matatag pong buhay pananalangin ay nagbubuo ng isang malapit na ugnayan at relasyon sa Diyos. At alam po natin na sa pamamagitan nito, tayo po ay maaaring makatanggap at makaranas ng kalakasan, karunungan at kapayapaan po mula sa ating Panginoon. Sabi po sa Efeso 6:18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humingi at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Pinapakita po sa atin dito na ang pananalangin ay hindi lang po ginagawa tuwing or pagkailangan po natin ng, or pag nasa mabigat po tayong sitwasyon. Or pag mayroon lang po tayong pinagdadaanan. Hindi rin naman po sinasabi dito na kailangan 24/7 tayong manalangin. Ano, wala ka nang gagawin sa bahay, kundi manalangin. Hindi po gano'n yung sinasabi sa atin. Ang maging malinaw po sa atin na ang verse po na ito is an encouragement. Na bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo po ay palaging nasa spirito ng pananalangin. Palagi, sabi doon palagi o lagi. Ibig sabihin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon at sa anuman pong sitwasyon, dapat tayo ay nananalangin. Isang point din po dito na kapag ang isang panalangin ay guided ng banal na spirito at hindi po ng ating sariling kagustuhan o ayon po sa ating sariling kalooban, makakatiyak po tayo na ang panalangin ito ay effective o epektibo. And aside po sa encouragement, this verse also serves as a warning para po sa mga Kristiyanong complacent. Ano yung complacent? Yung mga Kristiyanong kampante.
doon po sa mga Kristiyanong laging kampante na hindi na nakakapanalangin. Bilang mga Kristiyano, we are commanded to be watchful. Kailangan po natin maging mapagmatsyag sa spiritual nating buhay. Bantayan po natin yung ating mga sarili, laban po sa mga tukso, laban po sa kahinaan, laban po sa paglayo sa Diyos. At magagawa lang po natin yung bagay na yon kung tayo po ay nananalangin. Na sa tulong po at sa gabay po ng banal na Espiritu. Dapat lagi po tayong guided na ng banal na Espiritu. Number 3, let us take advantage of every gathering that the church offers. No, sabi po, kunin po natin o samantalahin natin yung mga pagkakataon na makadalo po sa bawat gawain ng simbahan. Alam niyo po, iniisip ko, bakit ba laging konti yung attendance ng prayer meeting natin? Kahit sa mga kabataan po, madalas pag Bible study, konti yung pumupunta. O minsan wala pa nga po. Pero kapag Sunday, ganito naman po yung bilang natin. Somehow, medyo marami naman po tayo. Minsan tuloy naisip ko po, iba ba yung pagtingin natin sa Sunday gathering? Iba ba yung Sunday service kumpara sa ibang gawain? Na as if yung Sunday service ay better po sa ibang gawain. No, hindi po dapat ganun yung thinking natin o yung pag-iisip natin. I pray na hindi po ganun yung mindset natin sa bagay na ito. Tandaan po natin ang bawat gawain sa simbahan ay equally important. Walang mas mahalaga at wala pong mas less yung value. No, lahat pantay-pantay. Lahat mahalaga. Sa Hebreo 10:22-25 sinasabi po, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapan din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. And verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga lakas, sa mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sobrang familiar na po tayo sa mga verses na binasa natin, lalo na po dun sa verse 25, na maraming beses na po nating napakinggan at nabasa yun. Pero ang tanong, as a church at bilang isang tao, na may relasyon sa Diyos, bakit po kaya inuulit-ulit sa atin to ng Panginoon? This verse po is an invitation at isang paalala para sa mga Kristiyano na huwag makalimot. Dahil yung mga gawain ito ay hindi lang po basta mga activities. No, hindi lang po yan mga church activities na nakuha po natin o nagaya natin sa ibang simbahan o mga activities na ginawa ni Pastor. These activities po are opportunities to grow in faith. No? Pagkakataon po yan para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Para po mas mapalapit yung ating ugnayan sa Diyos. At para mas strengthen yung ating fellowship with one another as a body of Christ. Sabi nga po, there is strength gained from numbers. May lakas po at kapangyarihan kapag tayo po ay nagsasama-sama at may pagkakaisa. I-imagine po natin yung isang uling na inalis po doon sa maraming uling na nagbabaga. Ano pong pwedeng mangyari? Nasa simula, andun pa rin yung init nung nahiwalay na uling. Andun pa rin yung apoy. Pero later on, dahil wala na po siya doon sa gitna ng iba pang uling na nagbabaga, mawawala rin yung kanyang init at liwanag. The same with us po.
Katulad po ng uling na nawalan ng init kapag nahiwalay, ang isang Kristiyano rin po ay nanghihina sa pananampalataya kapag nahiwalay po sa kapwa Kristiyano. Yung ating pong pakikisama sa loob ng simbahan, yung pagdalo po sa mga pagtitipon at pagbabahagi po ng ating pananampalataya ay tumutulong para po mapanatili natin yung apoy at magpatuloy po na lumago sa Panginoon. Tapikin mo muna yung katabi mo. Ang dami pong nag-beautiful eyes. Sabihin po natin sa katabi natin, huwag kang makalimot. Hindi lang po every Sunday yung invitation sa atin. No, daluhan po natin yung bawat gawain na yung gawain po sa simbahan. Nagamitin po natin yung mga pagkakataong ito bilang daan po patungo po sa mas malalim na pananampalataya at ugnayan po natin sa ating Panginoong Jesus. Number 4 po, let us grow through self-sacrifice. Ibig sabihin po, kasabay ng paglago ng ating buhay spiritual, dapat nagkakaroon din po tayo ng character development by willingly sacrificing yung ating mga personal desires and goals. Maging yung ating pong comfort para po sa ikabubuti ng ibang tao at para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pinakamalinaw at pinakamaganda pong larawan or example ng self-sacrifice ay ang Panginoong Hesukristo. Sabi po sa John 15:13, hindi ko na po nalagay dyan, sabi, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." No, ipinakita po dito ng Panginoon yung sukdulang pagmamahal at pagsunod niya sa Ama sa pamamagitan po ng kusang loob na pag-aalay niya ng kanyang buhay. Para po kanino? Sa atin. Para po sa atin. Through Christ's sacrifice, tayo po ay naligtas. Kaya tayo po ngayon ay tinatawag din na mamuhay po ayon sa kanyang halimbawa. I-imitate po natin kung ano po yung halimbawa na ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus. Sa Roma 12:1-2, sabi po, "Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." Verse 2, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos." Dito po pinapakita sa atin yung picture na tunay na pagsamba. At ito po yung pagsuko ng ating sarili sa Panginoon araw-araw. Ito po yung pagsuko ng buhay na hindi lang po sa salita. No, madali po tayong magsalita eh. Magaling po yung mga taong magsalita. No, na sinusuko ko na yung buhay ko, pero ang tanong po, nasaan yung ebidensya? Ano yung pruweba natin na sinuko na natin yung buhay natin sa Panginoon? Kasabay po ng mga salitang sinuko ko na sa Panginoon yung buhay ko, ay yung pagbabago po sa ating mga gawa, sa ating pong mga ginagawa. Yung pagbabago po sa paraan ng ating pananalita, sa paraan po ng ating pag-iisip. Pagbabago po sa ating pananaw at pag-uugali. Dapat evident po yun sa atin. Growing through self-sacrifice ay magbubunga po ng spiritual growth sa isang Kristiyano. Dahil siya po ay dumadaan sa tinatawag nating self-denial or yung pagtanggi po sa sarili. Para po magbigay daan sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Every sacrifice, when made in faith and love for Christ, produces spiritual growth and strength. Number 5,
Panglima pong ang paraan na makakatulong sa paglago natin sa ating pong pananampalataya is to exercise our spiritual muscles. Meron pala nun. Meron po pala tayong spiritual muscles. Sabi dyan, i-exercise natin yung ating mga spiritual muscles. Ano pong ibig sabihin nito? Natulad po ng physical na kalamnan na lumalakas po sa pamamagitan ng pag-exercise. Yung ating pong mga spiritual abilities, tulad po ng pagtitiwala sa Diyos, yung kaalaman po natin sa Biblia, at pagmamalasakit po sa kapwa, ay tumitibay din po kapag ginagamit natin. Especially sa mga pagtuturo po, no? Sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa madaling salita po, ang isang Kristiyanong lumalago sa pananampalataya kay Kristo ay actively and intentionally sharing the gospel with other people. Ulitin ko po, ang Kristiyanong lumalago sa pananampalataya kay Kristo ay actively and intentionally sharing the gospel with other people. No, bakit po kaya ito yung ine-encourage na gawin natin? Minsan, makakaisip tayo ng maraming excuses sa Lord. No, alam ko, karamihan sa atin naranasan po ito. Sasabihin natin, hala, nahihiya akong mag-share. Na hindi ako magaling magsalita. Na hindi ko kaya yan, iba na lang. No, very familiar po tayo sa mga ganong excuses. Pero alam niyo po ba na kapag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, tayo po ay nasa win-win situation. Na ibig sabihin po, wala kang lugi, wala kang talo. Pag tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Sa pangangaral po ng Ebanghelyo, natututo po tayong mag-aral ng mas malalim. Natututo po tayong hindi umasa sa sarili nating karunungan. At natututo po tayong magpakita ng tiyaga at pag-ibig po sa mga taong ang binabahagian natin ng salita ng Diyos. No, in short, hindi lang po yung ibang tao yung nagbe-benefit, no, at naaabot po ng biyaya ng Ebanghelyo, but we ourselves also grow in love. We also grow in understanding at pagtitiwala po sa Panginoon. According po sa commandment ng Panginoong Jesus sa Mateo 28:19-20, sabi po, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng mundo, ng panahon, Na malinaw po na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi lang po isang mission. Hindi lang po yung mission para sa atin, kundi isa rin po itong means o paraan po para mapaunlad natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Katulad po ng physical exercise, mahirap po ito sa simula, pero isang magandang assurance po na sa bawat ginagawa nating pagbabahagi, tayo po ay mas nagiging matatag. Sa bawat pagbabahagi po natin ng salita ng Diyos, tayo po ay mas lumalalim. Na lumalalim po yung pagmamalasakit natin at pag-ibig po natin sa ibang tao para po sa kaligtasan ng ibang tao. At higit sa lahat, tayo po ay mas nagiging kalarawan ni Kristo. Lastly po, para lumago tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, let us stay away from sinful situations. Umiwas po tayo o lumayo tayo sa anumang bagay, sa anumang gawa, anumang lugar, o sino mang tao na maaari pong magtulak sa atin sa pagkakasala. No? At maging dahilan po para tayo ay malayo sa presensya ng Panginoon. Malinaw po yung sinasabi sa atin sa 1 Thessalonica 5:22 na let us avoid every kind of evil. Sa ibang English translation, sabi po, abstain from all appearance of evil. Lumayo kayo sa anumang uri ng kasamaan. This
verse po ay nagbibigay ng babala para sa mga mananampalataya na huwag lumapit at makibahagi sa anumang may anyo ng kasamaan. Tandaan po natin na hindi lang po ito tumutukoy sa actual sin o yung mismong kasalanan, but also to situations na maaaring magmukhang mali at sa mga pagkakataon na maaaring mag-provide ng daan para po tayo ay matukso at humantong sa pagkakasala. Bilang mga Kristiyano, bakit po mahalaga na umiiwas tayo sa mga gawain hindi po nakakalugod sa Panginoon? Una po, nagbibigay ito sa atin ng proteksyon. Bakit mahalaga na umiwas tayo sa bagay na ito? Number 1, nabibigyan po tayo nito ng proteksyon. Na naliligtas po tayo nito, yung ating puso, yung ating isip laban po sa mga tukso at pagkahulog po dito. Pangalawa, tayo po ay nagkakaroon ng malinis na pamumuhay. Na-exercise po dito yung pagpapakita ng isang buhay na may kabanalan at pagsunod sa Diyos. And number 3, kapag pinipilot po nating umiwas sa kasamaan, nagsisilbi po itong patotoo sa ibang tao. Nagiging testimony po natin yon sa ibang taong nakapaligid sa atin. Dahil nagsiset po ito ng isang mabuting halimbawa at ito rin po ay nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. A believer of Christ is called not only to avoid sin, but to deliberately avoid all forms of it. Tandaan po natin na ang pag-iwas sa kasamaan ay tanda po ng matatag na pananampalataya. Nang isa pong Kristiyano na pinipiling umiwas at lumayo sa kasamaan ay may tunay pong takot at paggalang sa Diyos. And this person po also desires to live a holy life. Siya po ay may hangarin na makapamuhay ng may tunay na kabanalan sa harap po ng ating Panginoon. Ngayong na-remind po tayo sa mga paraan para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Natural po na may mangyayaring transformation sa bawat isa po na nagtapat o nagtatapat sa paggawa po ng mga bagay na ito. Tignan po natin kung ano po yung magiging resulta naman. Yung resulta as we faithfully fulfill our duties bilang mga mananampalataya. Una po, sabi dyan, we will become full-grown Christians. Pag nagawa na po natin or consistently nagagawa natin yung mga bagay na binanggit natin kanina, ito po yung magiging resulta. Sabi dyan, we will become full-grown Christians. Ang bawat isa po na magtatapat at patuloy na gagawin yung mga paraan sa paglago ay magiging isang tunay at ganap na mananampalataya ni Kristo. Sa unang Korinto 13:11, noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Si Apostol Pablo po yung nagsasalita dito. Ginamit niya po yung paglago mula pagkabata hanggang sa pagiging ganap or yung mature as metaphor po o paghahambing sa spiritual maturity ng isang tao. Alam naman po natin na sa lahat ng aspeto ay malaki po ang difference ng isang bata sa isang matured na tao. Ang isang bata po ay may limitadong pangunawa at pag-iisip. Madalas sila rin po ay very emotional, self-centered, at hindi pa po ganap yung kanilang judgment. Ang isa naman pong mature na tao ay meron na pong deeper understanding sa mga bagay-bagay, na mas broader yung perspective niya, yung pananaw niya, at mas develop na rin po yung paraan niya ng pag-iisip. In the biblical sense, nung tayo po ay bata pa,
o nagsisimula pa lang sa ating Christian life, our knowledge and understanding of God and His plans are still limited. No, katulad po ng isang bata. But as we grow in faith, we come to understand yung tunay pong kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Na mas nabavalue na natin yung paglago sa pag-ibig. Na mas binibigyan na natin ng halaga yung paglago sa pagpapakumbaba. Yung pagkakaroon po ng malawak na pangunawa at i-extend ito sa mga taong nakapaligid po sa atin. And more importantly po, we come to understand more deeply the true value of Christ-likeness. Mas nakikita po natin yung halaga bakit kailangan po natin na na maging kalarawan si Kristo. Alam niyo po, hindi lang desire ng Diyos na tayo po ay maniwala sa Kanya. Desire din po ng Panginoon para sa bawat isa na makita tayo na lumago into full maturity in Christ. Na may matatag at malalim po na pag-unawa sa Kanyang salita. At may pusong laging puspos sa pag-ibig, sa kababaang loob at pagsunod po kay Kristo. Isa pa pong evidence na ang isang Kristiyano ay lumalago at malalim na po sa kanyang pananampalataya kapag siya po ay hindi na madaling ma-shake o hindi na siya madaling matinag ng mga problema o ng mga tukso o ng mga maling aral po. Dahil yung kanya pong foundation is deeply rooted sa katotohanan ni Kristo. Taglay na rin po ng Kristiyanong ito yung bunga ng banal na spirito. No, katulad po nung binabanggit last week. No, katulad po ng pag-ibig, pagtsatsaga at kabutihan. Very evident na po sa buhay niya yung mga katangiang ito. No, bukod po sa mga yon, ang isang full-grown Christian po ay dapat actively serving the body of Christ and the church. No, gamit po yung kanyang mga kaloob for the growth of other believers. Again, being a full-grown Christian does not mean being perfect. Hindi mo kailangan maging perfecto. Nangangahulugan lang po yun na ang taong ito ay consistently and faithfully growing toward Christ-likeness. No, sa lahat po ng areas, sa lahat po ng aspeto ng kanyang buhay. Pangalawa po, result para po kapag ang isang Kristiyano po ay tapat na ginagampanan yung kanyang mga gawain as a believer, he will better appreciate the Lord's plan for him. Na mas ma-appreciate natin yung plano sa atin ng Panginoon. Mas magiging malawak yung pangunawa natin sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Dati po, nung nagsisimula pa lang yung lakad natin sa Panginoon, madalas nahihirapan po tayong intindihin na bakit may mga pagsubok pa rin. Nung tumanggap na tayo sa Panginoon, bakit may mga pagsubok pa rin? Na bakit kailangan pa nating maghintay? Minsan nagtatanong pa tayo, na bakit ganito, Lord? Madalas kino-question natin ang Panginoon. Na bakit matagal, Lord? Bakit ang tagal ng sagot sa panalangin ko? Pero sa paglipas po ng panahon at sa paglalim po ng ating relasyon sa Diyos, mas lumalawak na po yung ating pagtitiwala sa kabutihan niya. No, at yung pangunawa po natin sa karunungan ng Diyos at sa plano po ng Panginoon sa ating buhay. No, to share lang po, since ngayong araw po, mark yung first year na nangyari po yung sunog sa lugar natin, no? May 18, isang taon na. Malinaw po sa isip ko nung panahon na yan na parang hindi naman ako sobrang nalungkot. No, kung nung inaalala ko, parang hindi naman ako nalungkot masyado. Pero syempre, at first, normal feeling mo yan, malulungkot ka. Hindi po, hindi malungkot kasi hindi po madaling mawalan ng bahay. Pero iba pag alam mong hindi ka papabayaan ng Panginoon. Iba yung confidence na meron ka kapag alam mong ang Diyos yung kikilo sa sitwasyon mo.
No, ang dami po nating naranasan after ng sunog. No, naranasan ko po, ako po personally, naranasan kong matulog sa tent, nainisip ko na lang nagka-camping kami. Naranasan ko pong magbiyahe ng balikan araw-araw ng ilang buwan from Tanza to Pasay para pumasok sa trabaho. No, physically and mentally tiring yung experience, pero araw-araw makikita natin yung provision ng Panginoon. At masasabi ko pong hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Marami po sa atin dito na mas grabe pa yung experience, no? Mas grabe pa yung naranasan. Pero tignan niyo po, bakit tayo nagpapatuloy? Kasi alam natin na yung nangyari sa atin na hindi po dahilan para lumayo tayo sa Panginoon. Dahilan yun para mas lumapit pa tayo, na patuloy na lumago sa ating pong pananampalataya at pagkilala po sa ating Diyos. No, and today, looking back po sa nangyari na yon, hindi ko po yun kinoconsider na kabiguan. No, ito po ay isang pagpapala na naging daan para po mas maunawaan yung bagay pong ito, no, na inalaw ng Lord para ihanda tayo sa mas mabubuti pang mga bagay sa ating buhay. Sa Hebrews 12:1-2, sabi po dyan, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang pananampalataya. Ang ating pananampalataya mula simula hanggang wakas, hanggang katapusan. Bilang pagtatapos po, let us remember na ang personal pong paglago sa pananampalataya ay hindi po one-time event. No, katulad po ng nabanggit ko kanina. It is a lifelong journey of becoming more like Jesus. It is a lifelong journey of becoming more like Jesus. Nagsisimula po ito sa desire natin na makilala ang Panginoon at magpatuloy po hanggang sa tayo ay lumalim sa ating pong paglakad sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Na sa pamamagitan po ng pananalangin at pagsunod po sa Panginoon. Growth may not always be easy. No, sabi nga po, dahil ito po ay nagre-require sa atin ng pagpapakumbaba, ng discipline at perseverance. And as we grow, mas maunawaan natin kung paano kumilos ang Diyos at mas malalim na rin po yung kaunawaan natin sa Kanyang plano at sa kalooban niya po para sa ating buhay. Isa pa pong paalala sa atin ng Panginoon this morning na huwag tayong manatili sa pagkabata. Sabihin natin sa katabi natin, huwag kang manatiling baby. Huwag na po tayong manatili sa pagkabata o kung saan po tayo nagsimula. Now, let us press on toward maturity. Iwan na po natin yung spiritual infancy and let us embrace the fullness of life that God has prepared for us. Lastly po, sa paglago po natin, tandaan po natin na ang Diyos ay hindi lang tayo basta binabago. No, para po sa ating sarili or for our own sake. We also become living testimonies of God's transforming power para po sa buhay at sa ikalalago po ng mga taong nakapaligid sa atin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo and let us pray. Let us close our eyes. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa mensahe mo na nagpapaalala po sa amin o nagpaalala po sa amin to continue to grow in the grace and knowledge ng aming pong Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Panginoon, inaamin po namin na hindi po namin mararanasan yung tunay na paglago sa sarili po naming kakayahan, sa sarili po naming kalakasan, Panginoon.
Kaya po sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi po ng iyong tulong at biyaya. Plant in us, Lord, a deep desire to know you more. Ng desire na hanapin ka araw-araw para po kami ay makalakad sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin din po namin na tulungan mo kaming bitawan yung aming mga childish ways, Lord, at piliin po na i-pursue yung aming pong maturity at paglago bilang isang mananampalataya. We also pray, Lord, na we may grow faithfully sa bawat season po ng aming buhay, na through joy, through trial, Panginoon, through victory, or testing, Panginoon, kami po ay patuloy na magtitiwala na you are shaping us para po sa kapurihan ng iyong pangalan. Lord, today we commit our lives to grow deeper and to live closer to Christ sa bawat araw. Marami pong salamat, Panginoon, sa biyaya po ng iyong salita sa umagang ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming paglago at huwag mo kami iwan, Lord. Huwag mo kami bitawan because we desire to be more like you, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat po sa kapayapaan na iniiwan mo sa amin, Panginoon. Nakikita mo yung desire namin this morning, Panginoon. Nais namin lumago. Nais namin maging matatag sa aming pananampalataya, Panginoon. And we ask for your help, O God, this morning. Salamat po sa gagawin mong himala sa aming buhay. We worship you, Lord. Awitan po natin ang ating Panginoon. King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, take everything. If all of you is all I need, take everything. You are my life and my treasure, the one that I can't live without. So here at your feet, my desires and dreams I lay down. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. 'Cause if more of you means less of me, take everything. Yes, all of you
Lord, yun po yung cry ng aming mga puso, Panginoon. Nabaguhin mo kami, katulad po ng aming Panginoong Jesucristo, na kami po ay maging kalarawan ng aming Panginoon. Lord, patawad sa mga pagkakataon, Lord, na kami po ay nanatili sa pagiging sanggol sa pananampalataya, Panginoon. Salamat po sa mensahe mo ngayong umaga. For we desire this time, Panginoon, na lumakad po ayon po sa iyong kalooban. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay tunay na lumago, Panginoon. And we believe na you will honor the desire of our hearts this morning. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng amen. Sige po, tayo po ay makakaupo po muna. Meron po tayong groupings ngayon. Meron lang pong 2 questions na pag-uusapan po natin. Number 1 question po, sabi dyan, are you satisfied with the condition of your spiritual life right now? Why or why not? Na nasisiyahan ka na ba sa kalagayan ng iyong spiritual na buhay? If yes, bakit? Pag no, bakit hindi? Number 2, share an experience where God used a trial to shape your character or deepen your faith. Na magbahagi ng karanasan kung saan ginamit ng Diyos ang pagsubok para hubugin ka o palalimin ang iyong pananampalataya. Sige po, punta po tayo sa mga groups natin. Mga kabataan po sa labas, si mga nanay po dito sa harapan.